Ate Lin, ito na yun. Ang espada ng unang sinaunang tagapagmana. Kapag nakuha ko ang tagapagmana nito, siguradong makakagawa ako ng perpektong gintong Paildores. Pagdating ng panahon, ako mismo ang papatay kay Li Haoran. Ang hayop na iyon, para sa'yo. Kapatid na Jiang Chen, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ko, bakit amoy mabaho na mula pa malayo? Ah, kayo pala ang magkasintahan na ito. Hindi na naman kayo makapagpigil sa publiko. Li Haoran. Ito ang lugar ng pamana ng unang Sword Immortal. Ito ang teritoryo ko. Pinapayuhan kita na mag-ingat ka. Kung hindi, anong pinaplano mo? HMPH. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging masaya. Tagapangalaga ng espada. Lumabas ka at harapin ako. Tagapangalaga ng espada. Pagbati, Ginoo. Ako'y may dala ng marka ng unang Sword Immortal. Tagapagmana ng unang espada ng mga immortal. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Walang marka, pero kayang agawin ni Kuya. Kapatid na Jiang Chen, ang galing mo. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na anak ng langit, hindi tulad mo, anak ng mayaman, na umaasa lang sa kapangyarihan ng madilim na pinto. Anong klaseng kakayahan yan? Simulan ng pamana. Teka. HMP. Itapon siya sa labas ng dakilang bundok ng espada. Ang teritoryo ko. Ayaw kong makakita ng basura. Opo. May utos ang Ginoo. Pakiusap umalis ka na. Paano kung hindi ko gawin? Ganun. Patay. Makipagtalo sa tagapagbantay ng espada, tanga. Tinanggihan mo ang pagpapaalis ng tagapagbantay ng espada. Nag-trigger ng 1000 beses na pagbalik, nakakuha ng ganap na kontrol sa tagapagbantay ng espada. Tagapagbantay ng espada, saludo sa amo. Tagapagbantay ng espada, saludo sa amo. Ano bang ginagawa mo? Tagapagbantay ng kaluluwa ng espada. Sinabi kong itapon mo siya. Hindi para kilalanin siya bilang amo. Sinabi kong itapon mo siya. Hindi para kilalanin siya bilang amo. Jiang Chen, mukhang hindi rin magaling ang tatak ng espada mo. Pati ang tagapagbantay ng kaluluwa ng espada ay lumipat na sa liwanag. Imposible. Ang kinikilala niya ay ang tatak ng espada ko. Li Haoran. Ano na naman ang pakano mo? Ito ang pagkakataon ni Jiang Chen. Ibalik mo agad ang espada sa kanya. Zay. Tanga. HM, nakuha ko ito sa pamamagitan ng lakas. Bakit ko ibabalik? Ngayon, hindi ko ito ibabalik. Kailangan ko pang gawin ito sa harap mo. Alisin ang huling sandigan niya. Binabati kita, host, sa pagtanggi sa walang kwentang hiling ni Lin Yao. Na-trigger ang 100x na balik, nakakuha ng lumalaking espiritual na kagamitan, One Han Fan. Kasalukuyang antas, dilaw na antas. Matinding emosyonal na pagkabigla kay Jiang Chen at Lin Yao. Nadagdagan ng antas ng pagkahinog ng demonyong binhi ng 10%. Ano ang One Han Fan? Iyan ang watawat ng hari ng tao. Pinalitan na ang pangalan nito. Ang tinatawag na marka ng espada sa kanyang katawan. Maaari bang alisin ito? Oo. Ngunit malapit nang magising ang dating amo. Kung makita niya, walang problema. Hayaan mo siyang makita. Alisin. Oo, Panginoon. Sa utos ng Panginoon, aalisin ko ang iyong marka ng espada. Nababaliw ka na ba? Ako ang napiling tagapagmana ng unang Sword Immortal. Paano mo ako magagawang saktan? Ang sino mang sumuwi sa Panginoon, mamamatay. Tulungan mo ako, nakatatanda. Gamitin mo agad ang marka ng espada para buhayin ang Sword Monument.
Pilitin mong buksan ang mana. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Ang marka ng mana ng unang Sword Immortal. Li Haoran, patay ka na. Unang Sword Immortal, kahit na isang natitirang kaluluwa lang, may kapangyarihan pa rin ng isang Diyos. Isang daliri lang niya, kaya kang durugin. Wala pang nakakapatay sa akin sa mundong ito. Bantay ng espada. Nakita ko na ang dating amo. Magaling. Sa wakas, nadala mo ang mensahe. Teka. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Dating amo. Ano ang tawag mo sa akin, dating amo? Pasensya na, nakatatanda, siya ngayon ay nasa anyo ko na. Salamat din sa iyo. Ikaw. Kinuha mo ang pinakamamahal kong espiritu ng espada, at itinakas. Ang nakatatanda ay siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang linlangin ang iyong espiritu ng espada, at nais pang agawin ang iyong pamana. Ang ganitong klaseng demonyo ay hindi dapat patawarin. Antas ng pundasyon. Ikaw na nasa antas ng pundasyon. Pumunta ka ba sa dakilang lungsod ng bundok ng espada para mamatay? Sumasagot sa nakatatanda. Ako po ay kinilala ng marka ng landas ng espada. Ako po ang inyong tagapagmana. Ang aking marka ng landas ng espada. Bakit pinili ka ng isang walang kwentang nasa antas ng pundasyon? Talagang malas. HMM. Ang isang dalubhasa sa Jindan sa edad na 18. Mas magaling pa kaysa sa akin noong araw. Bakit? Bakit hindi siya pinili ng aking espada? Bulag ba ito? Paano ikaw ang nakakuha ng aking mana ng espada? Kahit may marka ng espada, tinanggihan pa rin. Jiang Chen, talagang wala kang kwenta. Ako na anak ng kapalaran. Paano ako natanggihan? Huwag kang mag-alala, isa lang siyang nalalabing kaluluwa. Ang mga patakaran ng pamana ay itinakda ng pangunahing katawan. Wala siyang karapatang baguhin ito. Basta't dala mo ang tatak ng espada. Ang pamana ay para sa iyo lamang. Nakuha ng nakababatang henerasyon ang pagkilala ng tatak ng espada, sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at pagkakataon. Pakiusap, ibigay ng nakatatandang henerasyon ang pamana. Kapag nakuha ko ang pamana, makakagawa ako ng perpektong gintong Payaldores. Biglang tumaas ang kapangyarihan. Muling pakasalan si Lin Yao. Pamunuan ang Tian Dao Sect. Li Haoran. Hindi mo ako matatalo. Sige na, sige na. Sayang, talagang sayang. Ang matandang Diyos, gusto pang magpakilala. Napakagandang pamana. Ang pagbibigay nito sa isang kabit ay puro aksaya lang. Ang mga patakaran ay patakaran. May dala kang marka ng espada. Ikaw ang tagapagmana. Li Haoran. Kahit na naloko mo ang tagapangalaga ng espiritu ng espada, ano ngayon? Ang walang kapantay na pamana ng unang Sword Immortal ay sa huli ay akin. Sa teritoryo ko. Hayaan mong kunin mo ang pamana. Hindi ba't magiging kaiya-hiya ako? May nakatatanda dito. Nangangahas ka pa ring agawin. Binabati kita, tama ang sagot mo. Sa utos ng batang Panginoon, buksan ang daanan. Salakayin ang bundok ng espada. Simulan ang pagpatay. Simulan. Pumatay papasok. May kasunduan na nauna. Ang lakas ng loob niyong magbago ng isip. Wala ba kayong hiya? Pinuno ng Tian Dao. Alam mo naman na may kasunduan. Bakit ka pa nakikialam? Ikaw yata ang walang hiya. Nagsisinungaling ka ng harapan. Lahat sila ay tao mo sa Demon Sect. Nasa kanila ang desisyon, kung saan sila pupunta. Kahit ako na pinuno ay hindi ko ito kayang kontrolin. Bukod pa rito, ang kasunduan ay sa pagitan nating dalawa. Hindi ako pumasok, ako.
Li Tian. Laging tinutupad ang pangako. Sana. Ikaw rin, Li Tian. Ako #porsyento at #yen. Ting Ting. Hum Ting. Siyempre. Kung aaminin mo na hindi ka tumutupad sa pangako, salungat sa sinabi, pwede ka ring pumasok. Hindi kita pipigilan. Pumasok ka. Hindi kita pipigilan. Totoo. Halika. Pasok ka. Ikaw. Sige. Li Tian. Talagang pinahanga mo ako. Kahit napilitin sila ni Jiang Changqing, wala pa rin. May marka ng espada si Jiang Chen, tagapagmana ng unang Sword Immortal, pamana. Nakatalaga lamang kay Jiang Chen. Mas mababa ang talento kaysa kay Jiang Chen, kaya pinilit na lang. Li Haoran, pwede ka bang maging mas walang hiya pa? Ganito na ang sinabi ni Lin Saintes, kailangan ko talagang makipagtulungan sa iyo. Mas walang hiya pa nga. Matandang bagay, magpakabait ka. Ibigay mo ang pamana sa aming santo. Kung hindi, papatayin ka namin. Tinatawagan mo ba ako? Hindi. Ayon sa mga patakaran, maaari ko lamang ibigay ang pamana sa walang kwenta, pero kung ang pamana ay ninakaw, hindi ko na problema yan. Isa lang akong biktima. Nagbibiro lang kayo, Senpei. Hindi namin kayo kayang takutin. Nais lang namin, magbigay ng palakaibigang paalala. Ang pamana, kung hindi ibibigay, mamamatay kayo. Oo, ganito ang ritmo. Mas makatotohanan pa, mas mabagsik pa. Gusto mo mamatay. Noong panahon na ang espada ko ang nangingibabaw, hindi pa ipinapanganak ang mga lolo nyo, mga demonyong bata. Ang lakas ng loob nyong magwala sa harap ko. Makapangyarihan ka, Ginoo. Ituro mo sa mga demonyong ito. Ipakita mo ang iyong galing. Agawin. Kayo lang na mga walang kwentang tao. Karapat dapat bang agawin ang pamana ng unang Sword Immortal na nakatatanda, Li Haoran? Maghanda ka na mamatay. Ay. Nakatatanda. Bakit kailangan pa ito? Sandali lang. Oh. Kuya, ito ba? Naisip mo na. Ikaw ay nasa antas ng paglipat. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi mo agad, hindi ba ako magbibigay daan? Aba. Bata. Sige, kunin mo na. Bata. Tandaan mo ito. Ang pamana na ito, ay sa pilitan mong kinuha mula sa akin. Hindi ko ito kusang ibinigay sa iyo. Ang pagkamuhi sa pag-agaw ng daan. Ay, sino iyon? Ano nga ulit ang pangalan mo? Jiang Chen. Oo. Ang paghihiganti sa pag-agaw ng daan. Ang aking tagapagmana, si Jiang Chen. At ikaw, Li Haoran. Hindi tayo maaaring magkasundo. Perpekto. Sinunod ang mga patakaran ng pangunahing Diyos, at naipasa ang pamana sa tamang tao. Talagang isa akong henyo. Matandang Ginoo. Ako ang iyong tagapagmana. Kita mo ba, mga antas ng paglipat at paglalakbay, lahat sila ay mga nangungunang mandirigma. Kaya mo ba silang talunin? Ako ay nasa antas ng pundasyon lamang. Kaya nga, ako naman, isa lamang akong nalalapit ng maglaho na marka ng kaluluwa. Sa pinakamataas, lakas ng Diyos lamang. Hindi ko rin sila kayang labanan. Kung gusto nilang mangagaw, ano ang magagawa ko? Wala rin akong magawa. Pero, Senpei, iyan ang inyong pamana. Jiang Chen. Kailangang matutunan ng mga kabataan ang realidad. Kapag kailangan yumuko ka. Hindi mo kayang labanan, huwag pilitin. Hindi iyon katapangan, iyon ay pagpapakamatay. Naiintindihan mo ba? Talaga bang? Ibibigay mo na lang ba ang pamana sa kanya?
Matindi ang emosyon ni Jiang Chen. Ang pag-unlad ng demonyong binhi ay umabot na sa 30%. Pwede rin. Subukan mong bawiin ito mula sa akin. Pangako, hindi ako lalaban. Li Haoran. Huwag kang masyadong magyabang, Li Haoran. Ibalik mo na agad ang pamana kay Jiang Chen. Ginagawa mo ang lahat ng ito, para lang makuha ang atensyon ko, hindi ba? Sige, nagtagumpay ka. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na ligawan ako. Ibalik mo lang ang pamana. Kanino ang babaeng ito? Tinadyakan ba ng asno ang utak niya? Santo. Ang pamana ng Sword Immortal ay hindi basta-basta. Huwag kang magpadalos-dalos. Team. Huwag kang magdagdag ng eksena. Ano ka ba? Gusto mo ba ang pamana na ito? Gamitin mo ito para likhain ang iyong perpektong gintong pil. Tama ba? Paano mo nalaman? Gusto mong ipasa? Sasabihin ko sa'yo, ang bagay na ito, kahit ipapakain ko sa aso, hindi ko ibibigay sa'yo, Dawang. Ang aking pamana. Ikaw, ipinakain mo sa aso. Li Haoran. Sobra ka na. Talagang ipinakain mo ang pamana sa aso. Galit na galit ako sa'yo. Sa pagitan natin, wala nang anumang posibilidad. Hindi na kita bibigyan ng anumang pagkakataon. Matindi ang emosyonal na pag-alon ni Lin Yao. Ang antas ng pagkahinog ng binhi ng demonyo ay tumaas sa 30%. Binabati kita, host. Tinanggihan mo ang kahilingan ni Lin Yao na ibalik ang mana. 10,000 beses na bumalik na kritikal na pag-atake. Nakuha ang celestial na antas ng espada ng Tongtian Guro. Qingping Sword Technique. Ang aura ng espada na ito. Pati ang aking kaluluwa ay nanginginig. Ito ay tiyak na celestial na antas ng espada. Hindi katakataka na hindi niya pinapansin ang aking mana. Ano itong espada na ginagamit ng nakatatanda? Bakit siya napakalakas? Hindi ko makita ang kanyang kahinaan. Napakataas ng antas ng teknik ng espada na ito. Malamang ito ay panglangit na antas. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Ang teknik na itinuro ko sa iyo ay mas malakas, hindi mahina. Kapag naabot mo na ang pinakamataas na antas ng iyong kapangyarihan, ang pag-follow sa batang ito ay magiging madali. Li Haoran. Nagpapakita ka lang ng panandali ang tapang. Hindi ako isang bayani. Ang kahihiyan ngayong araw, ay babawiin ko ng 100 beses balang araw. Ate Lin. Tayo na. Santo. Gusto mo bang patayin ko na sila? Para wala ng problema. Hindi na. Patayin na lang sila ng ganito. Sobrang mura para sa kanila. Sa nakaraang buhay, nagkutsaba kayo para linlangin ako. At pinatay niyo ang buong pamilya ko. Hindi sapat ang interes na ito. Gusto ko unti-unti. Sirain ang lahat ng ipinagmamalaki niyo. Para sa inyo, maging pataba sa aking landas ng katwiran. At saka, ang posisyon ng pangunahing kaluluwa ng aking bandila ng hari ng tao, na iprepara ko na para sa inyong dalawa. Kayo mga taga-Mumen, isang grupo ng mga kilalang mandirigma, sama-samang pumasok sa lihim na lugar, para agawin ang pamana ng isang batang mandirigma. Wala ba kayong hiya? Hiya? Ano ba yun? Nakakain ba yun? Kami ay taga-Mumen. Para saan pa ang hiya? Pwede mo rin namang agawin. Bakit hindi ka kumikilos? Oh, nakalimutan ko. Hindi mo kayang talunin ang tatay ko. At kailangan mo pa ang tulong ng aming sekta. Ano bang pinagmamalaki mo? Kung galit ka, kailangan mong tiisin yan. Ikaw. Tian Dao Sect. Gusto mong ang Demon Sect. Sa susunod na malaking labanan, buong suporta, tama ba? Pwede. Bukas. Kailangan buksan ang Divine Sea Secret Realm. Papasukin mo ako para maglaro. Anak ng kapalaran, gusto mong magtagumpay gamit ang lihim na karagatan ng Diyos. Susunod. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, ang mga pagkakataon mo.
Lahat ng ito ay akin. Walang paraan. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi pa ako nakakaabot sa Golden Core. Ngayon bubuksan ang lihim na karagatan ng Diyos. Ang mga pagkakataon sa loob. Wala akong makuha kahit isa. Lahat ng iyon ay para sa akin. Sige, kalimutan na lang. Palabasin ang bisita. Sandali. Sige. Pumapayag ako sa inyo. Bukas, bubuksan ang lihim na lugar ng Diyos. Sana magawa ng inyong sekta ang ipinangako. Huwag mag-alala. Ang aming sekta ay kilala sa pagiging tapat sa salita. Mas mabuti nga. Wala kayong kredibilidad. Bukas pupunta tayo sa lihim na lugar ng Diyos. Sigurado ka ba? Hindi madali ang lugar na iyon. Ngayon wala pa. Sandali lang at magkakaroon na. Mag-level up muna ako sa Nascent Soul. Itong batang ito, kaka-level up lang niya sa Golden Core, ilang araw pa lang ang nakalipas. Bantayan mo ako. Oo, Panginoon. Ay, ako na isang mabangong Great Sword Spirit, bigla na lang nawala.